Tuloy na tayo ngayon sa part 3 ng bakbakang Pragnananda at Wesley So mula sa kanilang lihim na training sa chess.com Blitz. Bago pa mag-Norway, grabe tong dalawang to. Nagpapalakas, kaya pala sila nag-first second sa Norway, ano? May magaling silang training na ginawa. 2 games po ang i-analyze natin, pero bago natin pasadahan ay iwanan ko muna kayo ng matinding puzzle. Hatid sa atin ng Internet Chess Club application. Kayang-kaya nyo to, napakadali lang mga kamatsas. Ano kaya sa palagay nyo ang gagawin ng black ditong swabing-swabing maipapanalo sa ayaw at sa gusto ng puti, taob talaga? Pakilapag nyo po sa comment section below ang inyong mga kasagutan mga kamatsas. At sa mga wala pang Internet Chess Club application, napakadali lang po. Punta ka lang sa Play Store, sa App Store, download mo lang. Makikita nyo lang po yung ganitong logo, yan yun. Wala nang katulad yan, may pan-training ka na pang puzzle-puzzle, pampalakas ng analysis. Okay mga kamatsas, sa unang laban, bali pang 6th game to, no? Kasi 5 games na ina-analyze natin eh. Black naman dito si Wesley. Nag D4. Okay. Kumunat. Nag D5. Knight F3, E6. Simple lang si Wesley. Queen's Gambit decline lang. Nag G3. Di Catalan na ito. Nag B5. Ha? Nanggulat si Wesley sa kakaibang linya. Ito pong B5 medyo rare. Pero ang basa ko dito para pigilan yung proper Catalan na gagawin. Yung nagsisipor talaga yan eh. Kasi ang madalas pong ginagawa sa black dito, normal na normal, Knight F6, Bishop E7, castling. Pero dito, bini-5 muna ni Wes. Medyo parang inihinto niya muna, ini-stop niya muna yung paparating na C4. Paano kaya gagawin ng white? Tingnan natin. Bishop G2, Knight D7. Talaga nga naman ngayon ko lang nakita to Kakaiba. Nag-castling, Knight F6, A4, binasag na. Iyan po ang isa sa mga paraan para butasin ang queen side pagka binabasag ng ganyan. Para ma-weaken, humina ang queen side, pinupush talaga yan B4. Hindi po yan kinakapture mga kamatsas. Pag kinapture yan, kain, mawiwik yung A7. Hihina yan at magiging long-term problem yan. Kaya pinupush lang B4 para hanggat maaari ay solido pa rin ang queen side. Nag C4. Yun pala purpose ni Prag. Para maka C4 pa rin. Pero inenpasan capture na. Kinain ng knight. Di wala ng C4. Yun naman ang gustong mangyari ni Wesley. Mabawasan ang pressure niya sa D5. Nag A5 muna. Okay, mukhang i-develop yung bishop dito sa A6. At para mapigilan din po yung pag-push ng white to A5 na mangangain ng queenside space. Yun po yung plano eh. Nag-bishop F4. Nako, Salbahiski. Magna-knight B5. Tetretin yung pawn C7. At nag-C6. Pinigilan lang ni Wesley ang mapanganib na lundag ng knight. Mapanganib yan. Nag-E4. Binasag na kagad sa sentro. Sacrifice. Nag-bishop A6 lang mga kamatsas para i-threat muna yon. Kasi po, para sa inyong kaalaman, pag kinain po kasi yan na tipong parang libre, magda-knight E5 lang mga kamatsas. At magkakasabog-sabog ang position dito ng black. Mababawi lang din naman po yung pawn sa E4. Kaya pagka ganyan po, mag-isip-isip tayo. Pag inoferan tayo ng kalaban natin ng sacrifice, isip-isip muna tayo. Lalim-lalima natin at kailangan nating ma-realize na ito bang pag-capture dyan ay great decision o sasabog lang. Yun. Kaya dito, napagtanto-tanto ni Wesley, Bishop A6 ang best move. Develop na with tempo sa torre at umiwas. Bishop B4. Grabe katutulis matutulis. Nag E5 na. Ayun mga kamatsas. At dito po ay novelty na. Ayun. Kasi ang old line na nakatala pa sa Masters Games database ay Knight E5. Yan po ang luma o naganap na. Pero itong E5 bago ni Prag. Tingnan natin. Nag-Knight G8. Ang cute ng knight ni Wesley Wes, ba't ka bumalik dyan? Para magmamaneuver sa A7, para may Knight G6 at takihin yung bishop. Yun mga kamatsas. At magkikita po kami ni Wesley sa Hong Kong. Bukas po, God willing, ang lipad namin sa Hong Kong. Kaming dalawa ni Queen Kwang Kwong. Kaya sa mga kamatsas natin dyan, followers and subscribers, kita po tayo sa venue.
sa Hong Kong mga kamatyas. And excited na akong makita ang aking kaibigan. Matagal ko nang di nakausap. Si Wesley. Pupunta rin si Magnus doon. Ewan ko lang kung makakausap natin si Magnus kasi medyo ibang level na yon mga kamatyas eh. Knight G5. Ayun. Nilundagan ng Knight. Ano plano? Magsasacrifice ba dito sa E6? Or magku-Queen H5? So lagay ng pressure dito si Prague sa F7 pero nilagyan po ng risky or dubious symbol. Ang tamang tira daw po ay Bishop F1. I-challenge yun? Medyo parang mahirap tanggapin kasi sa Catalan, hahabulin mo pang i-exchange yung Bishop, parang malabo sa nature yon. Nang nakikita natin, Rook C1 po ang pangalawa at Queen C2. Yan po ang mga recommended moves ng computer. Pero itong Knight G5, medyo binigyan niya ng hindi magandang simbolo yan. Nag-Knight E7, tuloy lang si Wesley sa pag-develop. Nag-Queen H5 na nga. Ayan na nga po. Nag-Knight G6. Ayun. At si Wesley naman ang binigyan ng risky move symbol. Dapat daw po ang tira ay force pala yung G6, Tapos babalik lang uli, magku-Queen D1 lang uli. Kumbaga parang ang idea ng Queen H5 ni Prague, provoking move para mabutas yung mga dark square sa king side. Yun po yung nakikita kong plano. Meron kasi mga ganong technique eh. Pasusugurin, pagka sumugod, aatras lang, pero nabutas na. Provoking technique ang tawag doon. Pero dito mga kamatyas, ayaw ni Wesley mabutasan, kaya ang ginawa niya, nag-Knight G6 na lang siya. Yan ang naging treatment niya sa paparating na Queen takes F7. Nag-Bishop D2, umatras kasi po, baka kainin, pero hindi pa naman makakain. May matchas pa doon eh. At itong Queen at ang Knight, nakakaabala sa pag-castling mga kamatyas. Hindi makapag-castling dito si Wesley dahil ay subukan lang. May instant matchas. Masakit. Napatira ng Queen B6. Tinirada muna ni Wesley yung Pawn D4. Pero another risky symbol na naman ang binigay. Dapat daw po ang tira ay balik, Bishop E7, buwelta ng balik, para tingin ko kakainin na talaga yung Knight eh. Alam niyo kung bakit kainin na to? Malakas kasi. Unang-una, hindi maka H6 mga kamatyas because of Knight takes E6. Blunderacious yan. Pag nangahas ang black, napaalisin ng Knight. Kakainin lang po yung Pawn E6 eh. Pagka kinain, ay grabe. Lanos-lanos ang mangyayari. Check na, grabe. Lanos-lanos yan mga kamatyas. Ang pangit ang tawag Lanos-lanos eh. Okay, balik tayo. Pero nag-Queen B6 si Wesley, tineret ang pawn sa D4, at nag-Bishop E3. Pasensya na po mga kamatyas, ang lakas ng ulan dito ha. Siguro naman sa iba't ibang parte rin ng Pilipinas malakas ang ulan, kumikidlat pa. Sorry po kung nahahagip ng mic, pero sana kayanan ng limiter ng mic ko na maialis yung mga maiingay. May limiter din to may filter din. Bishop E3. Dinipensahan po ang pawn sa D4, Bishop E7. Nakita rin, na-realize ni Wesley, kailangan niyang tanggalin ang Knight. Pero, grabe naman, napakaselan mo naman, stockfish, bakit mo naman nilagyan ng simbolong risky na naman? Kasi, ang tira dapat, Knight DF8. Knight DF8? Dito. Pag Knight DF8, makaka H6 ka na, wala nang Knight takes E6, may kain din. Oo nga. Ayan, narinig nyo na naman yung baka, mga kamatyaso. Oo nga, napauo nga yung baka. Okay, balik tayo, Knight DF8. Pero, balik tayo sa ginawa. Nag-Bishop E7 si Wesley. At nag-H4. Pinagtibay lang ni Prague ang Knight sa G5. Queen takes B2. Sadyang pakain ni Prague. Papain niya talaga yung pawn sa B2 Pero, hindi natinag si Wesley, mga kamatyas. Talagang pinasok niya. Bira! Queen takes B2 at may hanging knight pa sa C3. Nag-Rook EC1, dinipensahan at nag-Queen B6. Kailangan tumakbo naman. Kung hindi po tatakbo yan, ay mapapasapanganib yan. Mag-Rook B1, malalagay ang Queen sa A3 pero nako, nakakatakot po yan. Kaya kailangan takbo na kagad hanggat may lupa pa. Nag-Rook B1, ayun na nga, takbo. Nag-Knight E4, ayun na. Bumalagbag na si Prague na nanding. Bumalagbag at nagkaroon po ng pressure sa C6. Pero itong Knight CE4, anong masasabi mo, Stockfish? Balagbag, tama ang sabi mo.
Pinuri ako ni Stockfish. Na-convince siya na balagbag yan. Ano bang tamang tira? Bishop H3 lang. Amba lang para may sacrifice mamaya. Ayun. Bishop H3 lang pala dapat. Oo nga, no? Oo nga. May nanonood sa ating bake, hindi nyo ba alam? Oo, nanonood eh. Oo nga eh, pagka na-convince eh. Bishop H3 pala, no? Oo. O pero ang ginawa, nag-knight CE4, napaisip si Wesley, at natumbukan ni Wes ang perfect move. Grabe, no? Pag dito, kung ako talaga, mga kamatsas, talagang, kainin ko na yan. Pero, ano sa palagay nyo ang best decision dito? Mula sa kalmadong pakiramdam, focus, concentrated na decision. Ano po kaya yon? Pakiguess nyo, sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start! Ganda eh. Ang ganda-ganda ng solution. Ang ganda-ganda ng tiers. Maraming salamat po. Sa tuwing nagpapapasil po ako mga kamatsas, pwede nyong i-pause ha para mas makapag-analyze kayo ng mas mahaba kung hindi nyo kinakaya yung sandalian lamang. Ito po, ang tira ng computer, tira din ni Wesley. Ang galing mo, Wes. Perfect ang counter mo. Hindi ka napukaw dito. Ayun. Pero, balikan muna natin bago itong perfect shot ni Wesley talaga, no? Perfect. Ano meron pagka kinapture ito? O, pagka kinapture po yan mga kamatsas, tinan nyo evaluation bar. Yung bad move, magiging good move ng malaon pagka kinain. Bakit? May rook takes C6. May ganon mga kamatsas. Mamaya bishop takes E4. May D5 pa kung nakikita na ma-open ang diagonal to attack the queen. The rooks are very active. Grabacious mga kamatsas. Aray ko ang tawag dyan. Ayoko na yan. Takbuhan na pagka ganyan ng black, no? Kainis yung ganyang posisyon. O, balik tayo. Pero, mula nga po sa kalmado at konsentrasyon ni Wesley, bishop to D3, natumbukan niya ang perfect shot. Hindi pala kailangan maghangad ng mas malaki. Kahit konti lang pero nandun pa rin ang kalamangan. Bishop D3, nag-rook B3 si Prague. Yun, saka kinain. Kinain, rook B8. Ayun, binitin pa oh. O pero, ayun lang. Natakot na si Wesley. Ang tamang tira pala, kainin na talaga. Patulan na talaga pala. Ngayon, pag nag-D5, kailangan alam ni Wesley. Once nakainin niya yan, dapat alam niya to na best continuation. Boom! Pa-queenless. Ano? Sacrifice the queen? F takes E3 and then C takes D5. Kailangan lang talaga malakas ang loob mo dito. Followed with knight, D takes E5, then castling. Pwede na. Wala nang knight doon na nakaambang pang matchas. Ay, grabe. Bida ang ano dito. Bida ang black dito. Pero equal ang evaluation bar. Kakatakot pa rin, queenless eh. Pero ito mga masarap i-handle. Kasi para ka na martide, di ba? Ang galing, oh. Pero balik tayo mga kamatsas sa rook B8 na ginawa ni Wes. At kinain lang. Nag-queen takes B8. So still yung knight is hanging. Nag-knight G5. Talagang makulit ang knight dyan, ano. Nawala nga yung knight, sinundan pa ng isa. Nag-C5 na, ayun. Mistulang nag-ala French defense. Pawn structure setup naman si Wes. Parang French defense yun eh. 'Di ba? Sino mga nakakaalam ng French po? Pakilapag nyo sa comment section. Nautusan pa eh. Joke lang po. So C5 no? C5, French defense setup na to ah. Idea ng C5 ni Wesley, pagka nawala ang D4, totally babagsak ang important central pawn E5. Kinapture ni Prague. Pinatulan. Bumagsak na nga po yung sentro. Pero ayun na naman. Ano na naman ang tamang tira, Wes? Stockfish, kainin mo na. Pag kinain ng pawn, Queen C7, kunat lang. Yan lang talaga. Yan lang talaga. Ang bira naman yan. Pag kinain to, gusto kong kainin yan, magsi-C6 pala, no? Kamot, di makate. Oo, malakas nga, may paspon. Lamang ang puti sa evaluation bar, oh. Pero considering the time factor na rin kasi, paubos na oras eh mga kamatyas eh. So kinain ni Wesley, nag C6 no, very strong. Nag Queen C8.
Ay, nako, hindi na ito risky. Talagang totally bad move ang ginawa ni Wesley. Dapat daw po ang tira dito mga kamatsas ay Queen C7. Bakit dito? Baka na mouse slip si Wesley, no? Kasi Queen C7, ang ganda, naka-block pa talaga sa potential push. 'Di ba? O, nag Queen C8 eh. Nag C7, naka-push tuloy ng sagad-sagad. Knight C4. Ayun, naku po. Talagang dito mga kamatsas, totally nag-collapse si Wesley. Tingnan nyo po ang evaluation bar. Yun lang. Pero itong Knight C4, the idea is to cover the rook para makain na po itong paspo na yan. Pero ang accurate daw dito is Bishop D6. Yan lang muna daw pala. Di makapag-castling, no? Kasi laging may kain doon, matchas nakaamba. Knight C4 at dito nag-Bishop D4. Ayun. Ayun. Hindi rin natumbukan dito kasi konti na lang din oras. Naghahabol. Dapat daw po ang tira dito is Rook takes C4. Yan ang na-miss dito ni Prague. Pag kinapture po yan, Knight takes H7. Ha? Grabe talaga. Pag kinain to, may Queen B5 check. Ang lalim naman pala. Oo nga, no? Hindi makatakbo yung King kasi may Knight. Pag humarang ng Queen, may Bishop dito. Tusok-tusok. Pagka pumunta dito, may tusok sa B6. Grabe. Wow. Amazing. Amazing execution. Kain lang pala talaga. Sabay kain doon. Yun nga lang, mahirap pong makita yun sa actual. Biruin nyo ang focus dito tapos lilipat dito sa kabila, dulon-dulo pa. Parang pinahiwala yung utak mo bigla eh, no? Oh. Tapos dapat kita mo rin yung Queen B5. Dapat mag-connect-connect yun. Coordinated dapat after Rook takes E4. Or C4, dapat kita mo na rin yung sipat ng Queen doon. Mahirap din mangyari sa practical. Mahirap din talaga. Ngayon, ang ginawa ni Prague, nag-Bishop D4. Tineret niya ang pawn sa G7. Tinagpas na po yung knight. Kinaptured ang pawn. Na bad move pa. Bumaliktad na ngayon. Lumamang na ngayon si Wesley. So dapat daw po is queen ang pang-capture. Oo nga, may nakikita po akong pag queen, may H5 pa, aalis ang knight, may capture doon. So medyo mapanganib nga naman. O lalo na yung Black King ay nasa gitna mga kamatas. Pero balik tayo pagkakain. Ang ginawa ni Prague ay pawn takes, tapos nag-castling. Ayun, saka pa lang nag-castling para din maproteksyonan yung G7. Nag-Bishop F3, Queen takes C7. Luminis bigla. Ay, nako, ang hiwaga ng chess talaga. Luminis bigla ang mga bagay-bagay. Nag-King G2, oy, nako, salbahiski threat. O, yung mga ganyan eh, nasusulyapan kagad namin yan eh. Sama nung threat eh, no? Ang ginawa po, nag-Rook D8. Tinimpla muna ni Wesley mainam. Nag-Rook H1, ayun. Kaya inalis yung Tory eh. Para mabakante yung square pagbaba ng knight pang proteksyon sa H7. Yan. At nag-Queen H4, walang magawa si Prague na pang-atake, in-E5 na ni West. At dito naman lalabas ang purpose ng Torre, kaya dito nilagay para yung pawn sa D5 din ay hindi mabitin later on. So, protected na. Takbo, Bishop A1, ayun na. Grabe, si West naman ngayon. Grabe, nabaliktad, ano? Pero E4, binadmuban pa rin. Ano tira, Stockfish? Mas malakas, knight dito, tagpasay ng bishop, D4, tapos na. Ayun. Tapos na pala, knight dito ang tira, no? Yan ang tears na gustong ipatira ni Stockfish. Pero mga kamatsas, E4 ang ginawa ni Wesley. Kasi parang bumukas nga naman eh, no? Tamang duda ko lagi sa mga ganyan eh. Bishop E2, at nag-Knight E5, binarahan ni Wesley muna. Ilalagay niya dito. Maaring ganun, ano? Nag-Queen F4. Nako, eto na. Nag-Pin, Knight. Okay, F, G6, bumalik. Atake, suporta sa Knight. Nag-Queen E3. At least yung Queen, wala na sa H-file. 'Di ba? Nakakailang eh, pag nasa H-file eh. At dito, nag-Queen E7. Ayun, naghinay-hinay na si Wesley. Breathe, relax, inhale, exhale. Naka-recover siya dito. Nag-Rook D1, okay, ambalang and pressure sa D-pawn. Nag-F6 na si Wesley. Ayun, yun nga lang, another bad move na naman mga kamatsas. Ano na naman Stockfish ang gusto mong gawin? Queen D7, pitik-pitik lang doon. Paano kung mag-Bishop B5 para depensahan?
Pasok ka sa kabila. Paano kung balikan ka? Bishop E2. May knight H4. Harang doon. Saan pupunta? Wala. Naubusan ako sasabihin. Wala na. Kasi pag dito may matches check, ganun. Pag dito naman, knight EF3. Pag takes, knight takes F3, king G2, and then, check dito. Awarding time. Grabe talaga si Stockfish Boy. Malupites. Balik tayo mga kamatsas, no? Pero hindi queen D7 ang ginawa ni Wes ni Wesley, no? Ano ba ginawa niya? Gumanon siya, no? Tapos pag rook D1, nag F6 pala siya, sorry. Imbis sa queen D7, nag F6 siya. Bishop D4. Bakit dyan? Kasi kung kakainin, queen takes lang, no? Tapos magkakaroon ng F-file mamaya. Okay. Pero dito, teka muna mga kamatsas, anong mangyayari pag kinapture pala? Queen takes nga. Pero nakakailang, no? Nakapin. Nakakailang sa isang banda. Pero balik tayo. Nag-bishop D4, F takes G5. Di nakainan ni West doon. Isang pawn din yan. Bishop B6, yung pala plano ng Bishop D4. Sisikwatin doon sa B6. Kukunin yung pawn A5. Rook D7, Bishop B5, pinagtutusok. Pero, kumounter na po si Wesley. The best defense is to counter-attack mga kamatsas. Pero, unfortunately, binad mo ba na naman ng computer ang tira ni Wes? Dapat daw po ang tira ay, mahirap na naman tanggapin yan. H6 lang. Papakain lang quality. Sabay queen takes, pero tingnan nyo evaluation bar. Lamang. Naku. Ito pa endgame technique na ito. Mahiwaga na ito. Magku-queen G4 yan ang nakikita ko Yung may mga knight F4 check, knight H4 check. Ito yung key na dapat mapuntahan ng queen. Pero nakakatakot kasi quality down. Grabe naman yun. Knight C4. Balik tayo. Kinain ni Prague. Kain. Nag-queen to queen. Bumagsak nga lang yung pawn sa E4. Kaya binad mo ba ng computer Kasi may bagsak ng pawn sa E4 Napalihis yung queen. Walang depensa Nag-H6 muna para solid yung pawn sa G5. Pero iniwan naman yung knight. Pero dito po 6 seconds na lang si Prague. 15 seconds si Wesley. So dapat i-consider din natin yung time factor mga kamatsas hindi ginawa Hindi kinain. Hindi na rin napansin. Time factor. King H7. Ayun nakita nyo, 0.2. Naka pre-move. 0.2 lang Tapos naging 0.1 lang. Pre-move, no? Queen E4. Tapos nag Queen D6. Tineret ni Wesley. Ayun, blunder na talaga si Wesley. Nagka-blunder na. Pero tingnan natin. Bishop takes A5. Queen A6. Nag-Bishop E1. Queen B6. Bishop C3. Queen A6 ulit. Pabalik-balik na lang si Wes. Tina-time attack niya. Okay, time attack. Time attack is the key. Nag-Bishop D4 si Prague. Nataranta. Nakoberan ang pawn. Boom! Yun pala iniintay ni Wesley doon. Nakoberan. Nag-Queen D5. Queen E8. Queen B7. Threatening matchas. Nag-Queen E7. Hinamon lang. Tinanggap na. Wala na. Time attack is the key. Kung ako yan, titira-tira na lang ako ng kung ano-ano. Ubusin ko oras niyan. Yun nga lang ang natira kay Wesley, knight. Alam nyo ba, may quotation na the best piece for the blitz ay yung knight. Kasi pagka-blitz na, mahirap ma-predict ang lundag niyan. Kumpara sa diagonal, reflex lang ng mata mo, kita mo na Paano mata, coach? Yung gano'n, no? Pero yung knight, ang hirap ma-predict yan. Sa dying seconds, naku. Yun, napatira si West dito, Blunder na naman, Pero, 1.06 seconds. Kinain ni Prague. 0.00. Bishop D6. Ubus ang oras. Boom. Plug down ka. What a game. What a training match by Wesley So and Pragnananda. Grabe. Etong susunod na game na i-analyze natin. Huwag mo na kayo i-analyze mga kamatsas, 25 moves lang, tapos na. Hindi na tumagal ng ganitong git-gita, nagkaubusan ng oras. Di grabe na. Tambak na si Prague kung tutuusin, kasi dun sa part 1 natin, pagkakatanda ko, 2-1. Lamang si Wesley. Tapos sa part 2 pala, 1-1. Okay, ngayon, nanalo naman si Wes. So tambak na. 'Di ba? Marami nang panalo si Wes. Etong sumunod, tingnan natin, baka naman nakabawi si Prague 25 moves lang Pasadahan natin.
White naman dito si Wes, nag-knight F3, knight F6, C4, English opening po pero nag-E6 dito. Si Prague, B3, yun lang. Pareti, opening, D5, Bishop B2 si Wes, nag-C5, talagang gigil na si Prague talaga. Gusto niyang ipitin si Wesley sa sentro, pero kinapture, takes, and then nag-G3, double fianchetto system. Parang nakikita nyo po sa ilang blitz games ko, no, yung nagaano ko, hippopotamus, kahawig yun, naka-hippopotamus bishop. At nag-bishop E7, D4, ayun. Ito pong move na to, yan ang para sa akin very important. Kasi, once na ma-exchange yan, imagine, yung black magkaka-pressure sa kanyang isolated queen D-pawn. Lalo na yung bishop nandyan. So, yan ang maganda. Ang gusto ko dito. Itong opening na to, lagi kong nakikita kay Nakamura. Mga kamatsas, kay Hikaru. Lagi niyang ginagawa yan sa puti eh. Castling, knight E4. Okay, so bookline pa, no? Para mag-bishop F6. Knight C3, okay, para ma-challenge yung knight. Bishop F6, talagang todo-todo, bigay ng pressure dito si Prague sa sentro. Nag-E3 lang para suportahan. Ayun, dito mga kamatsas, ay nilagyan po ng hindi sang-ayon ang computer pagka ganyan. Dapat daw po ang tira ay knight A4. Ayun pala mga teknikan doon. Knight A4. Paano kung mag B5? Di naman pwedeng kainin yun kasi kain-kain, bitin to. Ha? Pwede? Teka muna, pwede? Pag kinain, rook C1. Ang nasa isip ko lang, kakainin to, bitin yung bishop, one piece down eh. Rook C1 muna. Oo. Rook ang ipangkakain dyan at hindi rin naman makakatakas. Pag tumakas to, hagip naman yung knight na nasa likod. Bawi lang ang isang pyesa. Ay, the best. Oo nga. Kaya dito po, so knight A4 ang tira, no? Nakapulot ako ron na teknika na. Pero E3 ang ginawa ni West. So very common naman talaga yan, no? To protect the D4. Kinapture ang D4. At teka muna, ang tamang tira daw po dito dapat ay Bishop G4 naman kay Prague. Oo nga, no? Para pin-pin at pag napin yung knight, mas lalong lalakas ang pressure sa D4. Pero kinapture ka agad, nainip ka agad eh. Knight takes E4. Correct. Takes, knight takes D4. Knight takes D4. Bishop takes. Bishop F5. Ayun. Dito naman po mga kamatsas, ang idea is para maproteksyonan po ang pawn sa E4. Pero dapat daw po ang tira is Bishop takes D4. Okay? Bishop takes D4 dapat. Pero bookline pa to mga kamatsas oh. Ang layo ng novelty wala pa. Kain oh, nangyari pa oh. Queen D5, threat yung pawn B7, threat yung pawn sa E4. Rook A E8, dinipensahan ni Prague. Pero bad move. Dapat daw po ang tira ay G6. Grabe naman yung G6 na yon. O kaya Rook A D8. O kaya Rook FE8. Wag lang yung Rook AE8. Dinoble lang naman ni Prague yung protection. Pero pakain lang talaga yung B7, ano? Kinain nga ni Wesley. Rook E7, Queen B4. Maliwanag na isang pawn talaga ang nilamang kagad ni Wesley. Grabe, simpleng opening, ano? Pero nakalamang ng isang pawn, nakapitas. Nag-H5 ngayon si Prague. Gustong magwala naman sa kabila. Hinarangan lang ni West para maiwasan yung mga gulo-gulo, kalikalikot. Pero mga kamatsas, novelty, ito na ang novelty, H4. Hindi nga lang nagustuhan ng computer. Ang gusto ng computer ay Rook AC1. Yan din ang una ko nakita. Pero syempre nakakailang kasi yung gapang na ganun eh. Parang gagapang hanggang H3 pag pinabayaan eh, no? Ayun. Pero Rook AC1 ang gusto dito ng computer. Balik tayo sa H4, no? Para walang H4 ang black. Nag-Rook E6 naman dito. Ano plano ng Rook E6? Yun lang. Naguluhan ng computer dyan. Okay, dapat daw pong tira is G6. Grabe naman, kahapon pa pinapatira yung G6 na yan. Gustong gusto kong itira yan. Ayaw lang ni Prague. Soplado. Ayaw tangkilikin ni Prague. Ang gusto ni Stockfish. Pagka ganyan po kasi, ang kasunod niyan yung king. Mga ganong teknika. Pero nag-Rook E6, nag-Rook AD1, Rook C8, ayan, ika-20th move na. 5 moves na lang, tapos na laban. Sino kaya? Baka na-blunder pa si Wesley. Nag-Rook C1, ako! Yun lang, Wes.
dapat daw po ang tira ay rook d4 to triple up the threat on pawn e4. Oh, triple na yan. Oh, triple attack na yan. Sabay battery. May nakikita akong battery. Oo, balik tayo. Pero, nag-rook c1, kinain na po. Mali naman din si Prague. Dapat daw pong tira is rook e, c6 to maintain the control sa c-file. Okay? Pero kinain eh. Kain-kain, queen b2, threat ang rook, threat ang pawn a2, and nag-rook c5. Tineret muna yung bishop, nag-rook f6. Yun lang. Considered blunderacious, mga kamatyas. Sa laki ng itinaas na evaluation bar, kitang-kita. Dapat daw po kasi dito is g6. Oh, hanggang dulo. Wala na talagang pag-asa. Ayaw itira yung gusto ko. Galit na si Stockfish, oh. Galit ka ba, Stockfish? Nagpapaliwanag lang. Ala ko, galit ka eh. Nagpapaliwanag lang pala eh. Oh, kahapon pa, hindi lang kahapon, nakaraang linggo pa, pinapatira yung G6 para suporta ng bishop. Wala. Deadma kay Prague. Tablado ka sa akin, Stockfish. Parang ganun. Pero ang basa ko naman po sa rook f6, hindi lang dinidepensahan ang bishop, kundi pag alis ang bishop, may threat sa f2. Imagine, saan dadali niya? Bishop G4. Di ba may threat na kagad? Kaso mga kamatyas, ito ang matindi na ginawa. Sinimplihan lang ni Wesley. Boom! Bishop takes E4. Wes, ba't naman yan na tinira mo? Wala naman eh. Laglag-lag yung pawn. Pagka kinapture, subukan lang. Yun, sabi ni Wesley, subukan. Pero ang ginawa kasi ni Prague, Bishop G6. Yun, kita ko na, matchas kagad mga kamatyas. Matchas. Pag tira dyan, nag-queen b8 check, resign si Prague. Bakit po? Only move king h7, may rook h5, matchas sa gilid. Hindi makakain ng bishop, nakapin. Yan. Pero, balik tayo dito para konti na lang po. No? Pag kinain kasi to, yung bishop ay mayroong rook c8 check. Aangat, saka kakapture ng bishop with check pa. Hindi pa makakapture dito kasi may check pa eh. Kailangan i-stop pa yan. O G6, saka ngayon, depends, ang ganda ng depensa. Safety, no? Protected ang pawn F2, obligadong lumayo, and then rook C5, and the rest is history, mga kamatyas. Wala na, tatama rin na talaga. Pag alis ng queen, no, may kain na naman doon, o king G7, balik na naman dito, etc. Pagka mga ganito po, sinusuko na nila. Yung tipong wala ng palag, wala na eh. Mag-aantay na lang po ng hukay dito ang black, kaya nire-resign na kagad nila yan. Okay po, congratulations kay Wesley, no? Dito po sa ating part 3 ng kanilang lihim na training match bago nag-Norway ay nagbakbakan silang dalawa. Natutuwa lang po ako kasi itong lihim na training match nila, pumatak eh. Alam nyo kung bakit? Siyempre, minapulot sila dito, di ba? Nakapag-adjust sila sa isa't isa. And sino ba nag-champion? Dapat si Wesley pero naunahan ni Prague. Sino nag-second? Si Wesley. Kaya bearing sa akin tong training nila kasi silang dalawa ang nag-top 2 sa katatapos lang po na big time tournament Norway na kung saan nandun po si Magnus, home court niya pero hindi siya nakaporma dun eh. Hindi pinalad. Pero si Magnus po, this coming Hong Kong, June 17 to 21 ay kasali po siya upang bahagi ng WR Chess Team para lalaro po sa World Rapid Blitz and Team. Okay po. So, hindi po ako kasali doon mga kamatyas. Ako lamang po ay as a media representative kasi na-approve po ako ng organizer doon, ng event organizer as approved media. Ayun. So, may in-applyan lang po ako. Nag-fill out ako at finorward ko yung aking credentials being a content creator. So, na-approve po tayo. So, fortunately mga kamatyas. So, salamat sa Diyos sa pagkakataon na yun. Kaya ginarap ko na po yung opportunity. It's 2 hours away para makausap si Wesley. Para makita ang mga world's elite players, Caruana at iba pa. Ewan ko kung si Nakamura kung kasama doon. Parang di ko nakita sa lineup eh. Pero Magnus Carlsen at iba pa, ay grabe. Woo! Grabacious! Kaya sumugod na kaming dalawa ni Twinks.
Salamat po mga kamatya sa mga gusto po ng extensive training ongoing po, no. Next week po ay day 3 training na namin live, pero pwede pa po kayong humabol kasi anytime mapapanood nyo yung replay ng day 1 and day 2 sessions nasa Facebook group lang. Once na mag-enroll ka, lalagay ka namin sa Facebook group. Okay, ang comment po nasa comment section below, nakapin lang. Kailangan ko po kasi magbigay serbisyo rin. Training din at the same time, nagge-generate din po kasi ako ng pondo. Kasi nga, gaya niyan, mga international na lakad-lakad. Naku po, ang mamahal ng gastos. Tapos lalaro pa ako sa bangko, kailangan ko na naman ng gasolina, ng pondo na naman. Ayoko na pong umasa sa mga politiko. Ayoko na pong lumapit sa kung kanino man, mga kamatyas. Gusto ko po sarili kong pinagpaguran para malinis, walang masabi, no? Kayo po ang aking supporter, mga kamatyas. Simpleng panoorin nyo lang ang video ko hanggang dulo. Huwag kayong mag-skip ng ads. Laking tulong na po yan pang-generate ng aking pambuelo sa aking pinapangarap na Grandmaster title, The Grandmaster Journey. Tickets and accommodations ang kalaban palagi dyan, mga kamatyas. Gastusin palagi ang kalaban dyan. So wala pong sponsor dito sa Pilipinas. Talagang kailangan po talaga dito kanya-kanyang hataw. Yan ang labanan eh. Pero tingnan natin, baka pag tayo ay pinalad po at pinagkalooban na maging Grandmaster, baka mag-iba ang ihip ng hangin. Baka, alam nyo na, alam nyo na dito sa atin eh, ang gusto, mag-champion ka muna, mag-gold medalist ka muna, saka ka ngayon nahabulin. Yan ang kalakaran eh, no? O eh, basta sa atin, proseso muna tayo nakatutok, journey to become Grandmaster. Bahala na po kayo mga kamatyas sa suportang maaasahan ko po sa inyo. Maraming salamat po. Mabuhay ang Philippine Chess palagi. At tulong-tulong po tayo mga kamatyas. And see you sa Hong Kong mga kamatyas dyan and mga followers. Maraming salamat po at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates. God willing.